Alright guys, nagulat ako sa balita at alam ko namang aware na kayo yung karamihan sa atin. Pero yung hindi pa, gusto ko lang bigyan ng tribute yung singer ng Aegis na si Mercy Sunot. Mercy Sunot, okay. Kung hindi nakilala sa kanya, yung mga kabataan ngayon, ito yung mga kanta nila, oh. Ayoko sana na ikaw ay mawala. Mawawasak lamang ang aking mundo. Ngunit anong magagawa kung talagang ayaw mo na? Sino ba naman? Okay guys, sa mga kabataan, no, si Mercy ay isa sa mga vocalist ng Aegis. Kung hindi nyo tinatanong guys, ito yan sila, yan, no. Yung nasa harap, ayun yan ko ate niya, si, hindi ako nagkakamali, Juliet. Tapos si Mercy. May kapatid siyang isa din na hinabol niya. Kumbaga, kinuha niya ba? Kinuha niya sa banda nila. Alam mo si Juliet guys, yan yung pinaka mataas na boses nila magkakapatid. Alam ko kasi ang sila magkakapatid ay 8 piraso. 8 piraso sila. Tapos siguro silang lahat kumakanta kasi may lahi talaga siguro kumakanta sila. Kaso lang yung ibang mga kapatid siguro ay may ibang pinapriority. Kasi alam nyo guys, ang pagbabanda ay, ang pagbabanda guys ay napakalaking sugal. Napakalaking sugal. Hindi lahat. Sabi nga million banda o kaya thousand na banda, isa lang ang umaangat. 'Di ba? So sugal 'yon. Kaya yung iba talagang hindi na nakikipagsabayan pa. Pumupunta na sa ibang larangan. So ito si Juliet, kaya siya siguro umangat dahil kakaiba yung boses niya. Halos hindi ka warak talaga yung lalamunan mo. Ewan ko kung kakanta ka ng isang kanta niya, pero kung sundan mo ng kanta niya isa, ewan ko lang kung hindi ka na magpapaopera sa tonsillitis mo. Anyway, siguro kaya yun si Juliet ay umangat talaga at kuhan. So siguro nung nagkapangalan na siya, sumikat na siya at nagkaroon na ng koneksyon sa management at mayroon namang talent yung mga kapatid niya, pinagkukuha. Kaya yan si Mercy, isa yan sa mga vocalist na parang front nila. At gustong-gusto ko nga rin yan sa lahat sa magkakapatid kasi parang siya yung, pero may kuan ba, may katawan nung mga panahon na kabataan nila. Pag nagpe-perform sila, si Mercy ang may katawan. Siya may katawan. Sexy, kumbaga sexy. Kaya tapos gustong-gusto ko yung kanta niya na Ever Since the World Begins, ganon, sa Survivor. Mahilig kasi sila kumanta ng mga covered song. Meron na sila mga OPM naman, mga original Filipino music, meron naman sila din, pero mas nakukuha yung kanilang mga covered song kasi nga ang tataas ng mga tining ng mga boses. So nagulat ako guys nung excuse me, biglang nakita ko yung video niya na humingi siya ng dasal. Sabi ko, uy, nagkasakit pala tong si Idol, sabi ko. Ang akala ko naman, sakit lang na ako, tinatawag na makaka-recover lang. So, nandun yung pinakita nga yung video niya at naghingi ng dasal sa mga taong madla na ipagdasal siya kasi the more many prayers to come, the more powerful ika nga. So yun ang gusto niyang kuhan. So yun na nga, na pumutok lang yung balita na wala na nga daw siya, pumanaw na siya. At siyempre isa ako sa nalungkot kasi although hindi ko nakakanta yung kanta niya, kumakanta naman din kasi ako guys sa banyo. Kumakanta naman din ako, tapos gustong-gusto kong kantahin yung kanta nila, pero hindi ko makanta kasi nga sobrang taas. So nalungkot ako nung
binalita na wala na siya. So ang alam ko lang, nagkaroon siya ng problema sa kanyang breast cancer yata, tapos sa baga. Tapos pumunta siguro siya sa Amerika para siguro advance ang technology doon. Doon siya nagpagamot. At ito lang sa base lang to sa mga nabalitaan ko sa mga post. Sorry po if I'm wrong. Na finding siya ng breast cancer saka yung lungs cancer niya, tapos stage 4 yata. Nung nagpagamot siya doon at sa Amerika dahil inopera siya ng mga bukol yata doon sa kanyang baga. Grabe yung no? Grabe. So, yun na nga guys, ang nangyari ay hindi naging successful yung operation. Nag-successful naman siya pero under recovery siya. Nagkaroon daw siya ng baba ng kanyang oxygen level. Tapos May appointment ako. tinatawag dyan Love draw. na halos hindi siya makahinga. Yun na nga guys, tuluyan po siyang namaalam na sa atin. Siyempre nakakapanghinayang, no? Kasi magaling at ibig sabihin, nagpatunay talaga siya. Pero ang kagandahan lang ay nag-iwan siya ng legacy sa atin mga Pinoy na yun na nga, yung kanyang mga kanta, kanilang grupo, nagkaroon ng tatak, lalo na sa mga katulad namin na edad na nasusubaybayan. Kasi halos kaedad lang namin si Mercy, si Juliet eh. So talagang pagputok ng kanilang grupo ay kami ang mga tinatawag na tagahanga nila. Ngayon gusto ko lang i-tribute sa kanya to sa mga kabataan na may iwan ang kanta nila sa inyo mga kabataan, na sana yung legacy ni Mercy ay alam niyo na, maalala natin, at bilang pasalamat na rin sa kanya sa kanyang legacy na naiwan. So sa pamilya ni Mercy, condolence po. Sana yung mga anak niya magmana sa kanya, no? Kakanta rin, at para sa mga new generation, kumbaga another So kinalulungkot po namin, lalo na sa akin na isa sa mga tagahanga ninyong AJs. Condolence, and go ahead Mercy. I know na haharap ka na kay Lord at sa heaven ang punta mo. Thank you sa mga kantang binigay mo sa amin.